So, what is up mga ka-tech shop? So, for today's video mga ka-tech shop, ako lang i-share ang itabo gahapon, no? So, gahapon, ni-absent ko sa akong trabaho. Kay medyo naglain ang unya. Kay kinanglan ko, nahurot naman akong cash. So, nigawas ko. Kuha na akong motor. Niyato ko og mall. Kaya para mag-withdraw kwarta. So, pag uli na ako mga ka-tech shop, timing mo ko og checkpoint. Pag checkpoint, i-check ang akong brake light, wa mo siga. So mao to nga napay violation niya. Ang nakadakop nako mga ka-tech shop is ang LTO officer man gyud. So dako to siya bayranan mga ka-tech shop. Ako lang i-mention sa katapusan ani nga video. Kung dining TOP mga ka-tech shop mo ni ang temporary operators permit. So kung ma-TOP ka mga ka-tech shop, pasabot na dako og bayranan. Kuhaon ang imong driver's license niya, imo nang lokaton dito sa ilang opisina. Kung naakas Mandawi dito na dapit sa South Bus Terminal. So, mao to mga ka-tech shop, no? Anyway, naitabo naman to siya, nakabayad na ko og dako kayong amount para nako dako na to mga ka-tech shop, no? Kay di man sa tulalim ko din ato good. Kadiyot ra kay ko ni gawas mga ka-tech shop niya. Dakpan ko sa LTO. So anyway, ang ilang pangdakpon mga ka-tech shop is kana mga suga nga di mo siga, tail light, front light, kato siya buntag man to siya nahitabo. So ilang gi-check lang ang tail light, ang brake light kana siya dako-dako na siya kanang charge. Ang brake light improper dress code kanang magsanilas lang mag-drive, or ang helmet nimo is kanang pang bike gani, half face ra kanang diri ra sa dili na siya pwede dakpon ka na mga tech shop. And then if na kay bata nga nagangkas nimo niya, dili gani kaabot sa footstep, dakpo na siya mga tech shop. Charge gyapon ka, mati-OP gyapon ka na mga tech shop. So i-avoid lang na ninyo niya unsa may inyong buhaton if in case nga parahon mo sa LTO officer. Ang inyong buhaton mga tech shop is mohunong ka, and then dili ka mag supak-supak sa officer or dili ka magtubag-tubag. Kalma lang ka din. Maingon gani ang officer nga kuhaon ang imong lisensya kay ilang tanawon mo lang sa ipakita. Make sure nga dili expired imong license. Ipakita nimo, testingan dayon na imong motor or sakyanan kung unsay diferensya. Like most likely na ilang tanawon isang kanaging mga signal lights, tail lights, brake lights, foot o handbrake, mo na ilang tanawon mga tech shop. Kung di gana mang siga automatic na kay violation na. Then dako kag mabayaran. Kung pananglitan gani, pili mo kwartahan na kay kadaghan na kay kwarta, pwede ra ka magtubag-tubag mga ka-tech shop. Kay ang charge ra na mga ka-tech shop 30,000. 30,000 ra mao na akong nadunggan dito. Pag-process na ko sa akong TOP. So after mag-confirm sa officer nga na kay violation, naa na sila dadon nga device nga mura ra siya kanang similar sa kanang mag-debit transaction ka. Inana i-scan ang imong license, and then i-scan ang imong fingerprint, and then ang imong pirma is digital na sad nara sa screen imo ra sang pirmahan. And then pagkahuman na mag-tech shop, pwede na kanila pa-drive mo na for 3 days. Maka-drive pagka sa imong vehicle para mag-process sa imong TOP. Malapas kay kag 3 days, nya madakpan kag balik, additional na sa nga charge, additional violation. So make sure to complete the transaction within 3 days. Makuha nimo dapat imong driver's license. Ang imong i-prepare mga ka-tech shop is duha ka copy sa OR o CR. Magpa-photocopy ka daan na. And then magpa-stencil ka sa imong body number sa imong vehicle like motor or sakyanan. And then nara ni mag-atang nga magmadto ka dito sa MVIS nga opisina. Nara ni mag-atang sa gawas nga hangyo nimo nga mag-stencil. Mao man na ilang trabaho or sideline, mag-stencil. So, bayad lang kag 50 nila. And then, ang kanang mga documents nga gipang dala nimo, like katong mga Xerox, imo tong dadon sa LTO MVIS office. Dili na siya pwede katong na may third party nga MVIS mga ka-tech shop kanang para sa renewal of registration, dili na siya pwede katong sa LTO imo adto. Anyway, mo suggest ra masad na ang mga third party nga di sila mo dawat ana basta dakop or TOP. I-advise kanila ana dito sa kuan jud sa LTO office nga MVIS. So igdani mo dito, fill up ka sa form na kay charge 50 na, and then ilinya lang nimo imong motor,
daghan most likely ana daghan mo na kay daghan mo ni madakpan na for sure linya nimo. And then before nimo dad-on nimong vehicle dito sa MVIS mga ka-tech shop, dapat work ang brake light, tail light, ang front light, ang signal light. So ang front light mga ka-tech shop dili pwede puti nga hayag, dapat yellow gyud na. Pabalikon kana sa inspector mga ka-tech shop. Ang loyo, ang tail light uwag na siya. So imo gani nang ilisan og puti, panigurado balik gana pabalikon gana dili na nila pirmahan. So make sure uwang sa likod nga light, sa tail light, and orange gina ang mga signal light, orange, tubangan yellow gina. Ayaw na lang gina ilisig puti. Pagkahuman na ako tech shop, if ni-confirm gani ang inspector nga okay na nimong mga lights, pwede na kamo uli. Pirmahan to nilang form, dadon to nimong form. Ang katong form mo to dadon nimo dito sa LTO office. So ang akong phone gidala na nako pagkaugma na kay nahuman ko dito sa MVIS around 3 PM nya, nag-uwan pag yun, nagbaha pag yun dito sa may Tipolo. So wala na pumupadayon dito sa LTO main kay basi makatupan ako ba kapoy lang siguro kung madto ko sa sayo lang ko pagka the next day. Sayo ko dito mga 7 AM ko nilakaw, naabot dito hapit na 8. So ikaduha ko sa nag-process sa TOP. So ang akong nabayaran mga ketchup is niabot jud og 6,010 na siya additional Gs. So 6,000 ang akong violation. Akong violation is katong brake light ra, simple ra kayo. Igo ra ko niadto sa mall kay mag-withdraw ta kog kwarta. Ya wala ko kay bawo nga akong gi-withdraw, ibayad din ako sa LTO. Kay og nag-relax pa sa umuha unta to kay dapat unta mag-relax ko kay na ko gipamati. Di unta ko kabayad og 6,000. So perting suko as kong misis taon. Naamong jud taon ang paggatas ug pangbugas. Wagi tay mahimo na timingan man ta. So mao ni akong advice mga ka-tech shop, makasugat magpa-change oil mo. If magpa-change oil mo, ipahapit na lang og check gyud ang mga lights. So, mga brake lights, tail lights, signal lights, dapat magana gina siya. Ang imo sa ding busina sa motor dapat manggana na. Kung di gina mo busina, meaning imong battery hinay na sige na nakapawang mao gunay makakusog disgrasya kanang signal light di ka kasi dili mo kuan nimo signal light, so ang nasa luyo nimo mulargo mabanggaan ano ka yung ang busina dili mo tingog pasibulan na either guba ang busina or lowbat ang imong battery. So possible sa ka madisgrasya kay mapagngan magkakalit na. So mas maayo imo nang ilisan mga rickshaw. And then if matimingan mo og checkpoint mga ka-tech shop, no? Wa naman jud kay mabuhat ana, possible na akay violation o parahon ka. Ning humani mo ana, move on na lang jud ka. Ayo na lang jud goal diha kay panigurado bayad jud ana. Ang imong mabuhat na lang ana, imo na lang advise ng imong family members nga likayin ning lugar kay para di sad sila maabtan sa checkpoint para makalikay sila sa bayad. Maura gini mabuhat nimo, matabang nimo sa other family members nimo mga ka-tech shop kay ang bayron nun mga ka-tech shop dili lalim. Ang ako 6,000 na ako'y nakadungan dito, abot og 9,000 kay na penalty pa siya kay nawahin na siya process. Kay nasa 2,500. Ang issue niya is ang helmet ug chinilas ra. So timbrihan lang nimo imong family members mga ka-tech shop kay wala ginay hangyo, di ka makahangyo ana dito. So mao to mga ka-tech shop, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, John Burn Tech Shop, para updated mo sa mga